more fun in the Philippines! Ang mga katagang ito patuloy na pinasisikat ng pinakamamahal nating bansa. Ang Pilipinas daw ang Asia's friendliest country, habang 8th friendliest naman daw tayo sa buong mundo. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang Russian couple na to sa Lapu-Lapu City sa Cebu pa pinili magpalitan ng I-do's. I hereby declare you husband and wife. Ivan, you can kiss your wife. Show to the Russian friends, to Russian couple, that the Philippines is the greatest country. Kumusta na kayo? Ako po si Kevin Sanders at mahal ko ang Philippines. Isa si Kuya Kevin ng Angeles City, Pampanga, sa mga foreigner na na-love at first sight sa Pilipinas. Kuya, doon sa Dahlia Street. Ito ang bansang unang napuntahan niya sa labas ng USA kung saan siya isinilang. Estudyante pa lang daw siya ay ginusto niya nang makarating sa Pilipinas at maranasan ang mayaman nating kultura. Hindi siya nabigo dahil sa loob ng 10 taon niyang paninirahan dito. Ramdam na ramdam daw niya ang mainit na pagtanggap nating mga Pinoy, bagay na hindi niya raw naranasan sa sariling bansa. Para sa akin, naniniwala ko na Pinoy culture, it's very open-hearted and very friendly and very parang personal. I think Filipinos really enjoy the personal connection and friendships and family. Dahil sa natural hospitality nating mga Pinoy, naisip ni Kuya Kevin na magsagawa ng advocacy para sa kabataang Pinoy. Kaya naman buong puso at lakas niyang inilaan ang kanyang oras para sa youth ministry ng Pilipinas. Lagi kong sabihin sa kanila, be sure you're making wise decisions, lalo na sa love life, because yun talaga ang parang pinaka-issue ng estudyante, diba? Love life. Iba't ibang universidad na sa Maynila ang napagsilbihan niya. At hindi lang yan, dahil habang nasa Pilipinas, nakapagsulat din si Kuya Kevin ng 2 libro na pro-Filipino youth ang tema. At para mas mapalapit sa kulturang kanyang minahal, inaral niya ng halos 1 taon ang pagsasalita ng ating wika. Learning the language was hard, easy, fun, all of the above. At first, what I did is I had friends helping me. Tapos, laging may dala akong flashcards. English one side, Tagalog on the other side. So, kumbaga, kung wala akong ginagawa, I would look at the cards and study, learn maybe 5 or 10 words per day. And yun nga, since yung heart niya nasa Philippines and to reach out to the young people in the Philippines. Yung heart niya talaga Pinoy, and yun nga, even pagsakay ng jeep, hindi siya nagreklamo or tricycle, and he loves Filipino food. Ang simple at masayang buhay sa Pilipinas ang isa raw sa mga dahilan kung bakit napamahal na si Kuya Kevin sa ating bansa. Dito raw niya nahanap ang pagkakaroon ng mas malalim na pagkalinga sa kapwa sa kabila ng kanyang nakagisnang kultura. I will cook tonight ginatahan hipon. She keeps coming back to the Philippines dahil sa katakam-takam nating mga pagkain. Mga kapuso, meet Mommy Florence Canapi, isang French citizen na 5 taon nang naninirahan dito. This recipe is from Bicol region, but it's my husband's mother. Sa tagal niya raw dito ay na-master na niya ang pagluluto ng ilan sa ating trademark dishes. Tara, kaina. Ipinagpalit ni Tita Florence ang buhay niya sa France bilang isang restaurant manager at piniling dito sa Pilipinas mamuhay sa kabila ng mas maliit na kita. Sa pagyakap ni Tita Florence sa kulturang iba man sa kanyang kinagisnan, kitang-kita naman sa kanyang tahanan. Ang makulay raw nating kultura ang dahilan kung bakit patuloy din siyang nahuhumaling sa Pilipinas. Kaya naman hindi niya pinalagpas ang mga butanding sa Donsol, pagsuot ng mga damit ng mga Ifugao sa Baguio, at pagyapak sa white sand ng Pagudpod sa Ilocos. Only in the Philippines daw mararanasan ang lahat ng ito. The island, it was beautiful, and I love scuba diving, so it was paradise, absolutely paradise. Ang mga
katangian daw ng mga Pinoy tulad ng pagiging marahan sa pagsasalita sa kapwa at pagiging likas na masiyahin ay unti-unti niya nang naisasagawa at naisa sa puso. The way I speak, and I make sure I will not hurt the feelings of somebody. You know, the way we are raised in France is we are more direct, okay, to somebody. Ang pagka-expose na sa Filipino culture ang naging inspirasyon niya para mas ibuhos pa ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Kaya naman kahit ipagpalit ang kinalakihang bansa, mas pinili pa rin daw niya ang Pilipinas. But the culture, I mean, you're much more like fiesta-oriented, okay, and much more like smiling all the time, friendly, I mean, and love children as well, which in my country, of course we do like children, but we have a tendency of not treating the children the same way as you do. Well, if a Filipino heart is having a genuinely good heart, then most definitely yes. I mean, she sees the humor in everything. She sees the love in everything. Sana tulad din natin sila kung magmahal sa bansa, buong-buo, at handang manilbihan ng walang pag-aalinlangan. Sila ang patunay na ang pagka-Pilipino, hindi sa dugo at kulay ng balat, kundi nasa isip at gawa. Minsan nga naman kung sino pa ang dayo, sila pa ang tila mas Pilipinong totoo.